Sa unang tingin, ang pag-aalaga ng pusa ay tila isang simpleng gawain lamang. Pakainin, alagaan at bigyan ng tirahan. Ngunit kung susuriin ng mas malalim, ang presensya ng isang pusa sa buhay ng tao ay may mga kakaiba at hindi pangkaraniwang dahilan kung bakit ito mahalaga. Hindi lamang sila nagbibigay ng aliw, may mga aspeto silang nakaaapekto sa emosyon, pag-iisip, kapaligiran at maging sa pananaw natin sa buhay. Sa mga susunod na talata, matutuklasan mo ang 10 natatanging dahilan kung bakit ang pag-aalaga ng pusa ay higit pa sa karaniwang desisyon. Ito ay isang makabuluhang karanasan na may malalim na implikasyon. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Narito ang 10 dahilan kung bakit dapat kailangan nating mag-alaga ng isang pusa. Una, natututo kang makinig sa katahimikan. Hindi tulad ng ibang alagang hayop, ang pusa ay hindi palaging maingay o mapilit. Madalas, tahimik lamang silang nakamasid. Sa ganitong paraan, natuturuan kang maging komportable sa katahimikan at mas maging sensitibo sa mga di-verbal na kilos. Unti-unti, nagkakaroon ka ng kakayahang basahin ang emosyon ng iba kahit walang salita. Isang mahalagang kasanayan sa totoong buhay. Pangalawa, pinapaalala nila ang kahalagahan ng espasyo. Ang pusa ay may sariling mundo. Hindi sila laging naghahanap ng atensyon at minsan ay gusto nilang mapag-isa. Dahil dito, natututo kang igalang ang personal space. Hindi lamang ng hayop kundi pati na rin ng tao. Ang ganitong pag-unawa ay nakatutulong sa mas maayos na relasyon. Pangatlo, nakakatulong silang pabagalin ang mabilis na takbo ng isip. Ang simpleng panonood sa isang pusang natutulog, naglilinis ng sarili o dahan-dahang gumagalaw ay may calming effect. Parang pinapaalala nila na hindi kailangang magmadali sa lahat ng bagay. Sa mundong puno ng stress, ang presensya nila ay parang natural na pause button. Pang-apat, naging tagapagbantay sila ng enerhiya sa tahanan. Maraming tao ang naniniwala na ang pusa ay sensitibo sa enerhiya ng kapaligiran. Kapag may kakaibang kilos ang pusa, katulad ng pagtitig sa walang laman o pag-iwas sa isang lugar, ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-iisip tungkol sa ating paligid. Kahit sa praktikal na aspeto, sila ay alerto sa galaw at pagbabago sa kapaligiran. Panglima, nakakatulong sila sa emotional independence. Hindi tulad ng aso na madalas umaasa sa amo, ang pusa ay may sariling paraan ng pagharap sa mundo. Sa pag-aalaga sa kanila, natututo kang magmahal ng hindi kontrolado ang lahat. Natututo kang tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang suklian sa parehong paraan. Pang-anim, pinapalakas nila ang iyong instinct at intuition. Ang pakikisalamuha sa isang pusa ay parang pagsasanay sa intuition. Kailangan mong hulaan kung gutom ba sila, gusto bang maglaro o nais mapag-isa. Sa kalaunan, nahasa ang iyong pakiramdam sa pagbasa ng sitwasyon. Isang kakayahang mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Pampito, nakatutulong sila sa disiplina sa maliit na paraan. Bagamat tila independent ang pusa, nangangailangan pa rin sila ng regular na pagpapakain, paglilinis ng litter box at pag-aalaga. Ang mga simpleng routine na ito ay nakakatulong sa pagbuo ng disiplina, lalo na sa mga taong hirap magsimula ng consistent na gawain. Pangwalo, nagiging simbolo sila ng resiliency at survival. Kilala ang pusa sa kakayahang mabuhay sa iba't ibang sitwasyon. Kahit mahulog o mapahamak, madalas ay nakakabangon sila kaagad. Ang pag-aalaga sa kanila ay paalala ng buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit may kakayahan tayong bumangon at magpatuloy. Pang-siyam,
Nakakapagbigay sila ng kakaibang uri ng companionship. Hindi sila palaging malambing, ngunit kapag sila ay kusang lumapit at nagpakita ng lambing, ito ay mas espesyal. Ang ganitong uri ng samahan ay nagtuturo ng tunay na koneksyon ay hindi pinipilit, kusang dumarating at mas nagiging makahulugan. At pang-10, binabago nila ang pananaw mo sa simpleng kaligayahan. Minsan, ang kaligayahan ay makikita sa maliliit na bagay, tulad ng pusa na naglalaro ng simpleng bagay o natutulog ng payapa. Sa pag-aalaga sa kanila, natututunan mong pahalagahan ang mga simpleng sandali na madalas ay hindi pinapansin. Habang pinagmamasdan mo ang kanilang pagiging kontento sa isang tahimik na sulok, unti-unti mong nare-realize na hindi kailangang maging magarbo o enggrande ang buhay upang maging masaya. Ang isang pirasong tali, kahon o sinag ng araw ay sapat na upang magbigay sa kanila ng kasiyahan. At sa prosesong ito, natuturuan kang bawasan ang labis na pagnanais sa mga komplikadong bagay. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ka ng mas malalim na appreciation sa present moment. Hindi ka na masyadong nababahala sa nakaraan o nag-aalala sa hinaharap dahil natututunan mong ang tunay na saya ay naruroon sa kung ano ang nasa harap mo ngayon. Ang simpleng paglalambing ng pusa, ang marahang pag-ungol nila habang ikaw ay nagpapahinga, o ang presensya nila sa tabi mo ay nagiging sapat na upang maramdaman ang kapanatagan. Sa kabuuan, ang pag-aalaga ng pusa ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng alagang hayop. Ito ay isang paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo. Sa kanilang tahimik ngunit makapangyarihang presensya, tinuturuan nila tayo ng mahalagang aral. Paggalang, pasensya, pagmamasid at pagtanggap. Ang mga kakaibang dahilan na ito ay nagpapakita na ang pusa ay hindi lamang kasama sa bahay, kundi isang guro sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa huli, ang pag-alaga ng pusa ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa ingay o laki, kundi sa lalim ng epekto nito sa ating puso at isipan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.